Ang pagpunta sa digmaan ay hindi palaging isang pagpipilian ng mas madalas kaysa sa hindi ito ay isang pangangailangan at kahit na may suporta NATO sa kalayaan ng Ukrainian ay tila iniiwan ni Putin ang US mas kaunting pagpipilian sa desisyon kung o hindi upang maging mas aktibong kasangkot sa ang digmaan sa Ukraine ngunit kung ang sa amin ay nagkaroon na biglang makisali sa full-scale war against Russia. How would it fare? What plans is it making for such an eventuality? One thing is for sure, Putin had better buckle up. The US military keeps its M1 Abrams while its Tomahawks loaded and its Star-Spangled Heroes keeps near all buong taon. Ito ay laging handa at mahigpit na binabantayan ng dating Unyon ng Sobyet mula noong 1940 noong panahon ng malamig na digmaan. Naging madali ang kanluran sa kabila ng mga kudeta ng komunista at mga proxy wars. Ang mga Amerikano at ang kanilang mga kaalyado sa NATO ay laging alam kung sino ang tunay. Pagbabante ay ang paghila ng telepono. Ang mga string sa likod ng mga eksena kung gugustuhin mo, syempre, ang Unyon ng Sobyet sa loob ng 45 taon na ang kanluran ay naghanda ng estratehiko at nagplano para sa pangwakas na kaganapan at ang buong paghaharap ng militar sa superpower ng Soviet kung ang labanan sa malamig na digmaan ay naging mainit sa pamamagitan ng pag-ikot sa ang nuclear sa paligid. O kung ang kinetic operations ay nanatiling family mod sa pamilyar na mga hangganan ng conventional warfare ay gumawa ng maliit na pagkakaiba kung ano ang pinakamahalaga ay na ang kaaway at ang mga intensyon nito ay malinaw na alam na kalahati ng labanan para sa susunod na nangyari ay nagbago ang lahat ng pagbagsak ng Sobyet noong unang bahagi ng 19 na dekada nagsimula ng 3 dekada ng sarili. Discovery has the US spread its wings as the world's sole superpower combating terrorists, genocidal dictators and non-state tyrants became the order of the day. NATO members drifted apart. Ang misyon at layunin ng alyansa ay biglang nag-aalinlangan pagkatapos ay dumating ang 2 dekada na walang hanggang digmaan sa kanila. Gitnang silangan alam nating lahat kung paano ito nangyari pagkatapos ng 1 dekada ng madiskarteng rebisyon, sa wakas ay nagsimula ang US sa isang pakyawan na pag-ikot sa Asya na ngayon ay umaasa na maglaman ng banta ng mga Tsino na sa loob ng mga dekada ay lumakas ng halos sa simpleng paningin at pagkatapos ay nangyari ang Pebrero 2022, sinalakay ng Russia ang Ukraine. Geopolitical na kailanawan tila na ibalik ang agresibong Russian bear na patakarang panlabas mula noong bumagsak ang Sobyet at nag-aalinlangan sa pagitan ng mapait na kanluran at sama ng loob at nakakagulat na panunumbat ng kanluran ay nagpakita na ito ay tunay na kulay. Ang Amerika ay matatag na nakatuon sa palakasin ang presensya nito sa Indo-Pacific, gayunpaman ay kinuha ang ngunit pagkakaisa sa Europa sa loob ng maraming taon ay nag-aalaga ng mga sugat na sinusubukang ibalik ang mga European partnership at alliances na dahan-daang nawala sa ilalim ng presyon ng populistang politika. Ang pagsalakay ay muling binato ang mga relasyon na ito sa lahat ng tao sa kanlurang mundo ay biglang nakita ang refleksyon ng kanilang sariling mga kasaysayan sa Ukraine's umiiral na paglaban para dito. Independensya. Ang mga kaalyado sa amin at mga kanlurang ito ay nangako ng sama-samang pagkilos na parusa, hybrid warfare, material donations, suporta sa mga refugee at pagsasanay sa militar. Lahat ng kulang sa pagpasok sa labanan. Mismo ang Western Support Coalition na ito ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghina ngayon higit sa 1 taon sa digmaan. Kung ang Finland's recent accession to NATO says anything, it has only grown stronger. What is this all leading to for the Americans who for a decade cannot drum up the political unity needed to deal with Russian revisionism? The Russian threat is credible. Once again the pivot to Asia magpapatuloy ng mabilis ngunit ngayon sa silangang European. Kaya sovereignty under threat once more. America must continue to do everything in its power to prepare it and its European allies for the ultimate eventuality, a full-scale war with Russia. Alam namin na malamang na matatawa ka ngayon tungkol sa digmaan sa Russia na sinasabi mo parehong Russia na halos hindi makalusot sa isang bansang 8 beses na mas maliit at may 100 milyong mas kaunting mga tao na mismong ang parehong Russia na di umano ay nagdosa na ng 1.4 milyong casualty sa 1 taon ng pakikipaglaban ng higit sa buong bilang ng mga sundalong Russia na napatay sa bawat digmaan na nakipaglaban ng Unyon ng Sobyet at Russia mula noong World War II combined. Well, yeah, that Russia bilang counterintuitive na tila ang Russia ay nagdudulot pa rin ng matinding banta sa seguridad ng Eurasian at mga halaga ng kanluranin. Ang mundo sa mga kanluraning analyst ay nag-iisip ng ilang mga pangyayari na maaaring magresulta mula sa digmaan sa Ukraine na sa kabutihang palad para sa ating lahat ay nanatiling nakapaloob sa iisang bansa. Ang major one is the potentiality that Russia and its lumang dictator Vladimir Putin finally recognizing the futility of winning a long-time victory in Ukraine go absolutely rogue. Russia has all that bad its remaining capital with the West. Politically Putin is a global pariah. Economically Russia has been putulin mula sa kanluran.
Nagpatuloy ba ang mga pamilihan na dati itong kumikitang natural na gas na halos wala ng patutunguhan ay patuloy na pinuputol ng mga parusa sa kakayahan nitong matustusan ang militar at sibilyang populasyon nito ng isang espesyal na industrial? With the tactical momentum Russia needs to win over the long term, instead it's more likely the untrained Russian conscripts or Mod X will continue to feed into the meat grinder to little effect. Will Putin back down? You can almost guarantee what he already raised the pusta sa mataas ay ang mga tao ay nararapat. Ulit ng mga pagsubok kahit na umasa ng masyadong marami sa kanya, paranoid siya, dapat niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Ang mga Ukrainian hanggat sila ay nabubuhay at humihinga ay hinding-hindi tatanggapin ang pananakop ng mga Russian sa anumang sukat. Bilang isang pangwakas na paraan, si Putin ay mayroon pa ring nuclear na payong bagay na alam niya ang kanluran ay hindi bababa sa ibaba mula sa aming vantage point ngayon ay parang sa Russia. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay kasalukuyang kurso ay halos kailangang pumunta sa kalsada. Hindi nito tatapusin ang digmaan sa isang negotiated settlement maliban kung may isang marahas na pagbabago, ngunit bilang attrition whittled down ito ay mga ipinagmamalaki kapangyarihan militar, ito ay magiging pinilit na makisali sa mga taktika ng antebellum na ito ay higit na sumasang-ayon. Massively aasa ito sa asymmetric warfare at hybrid operations para ma-destabilize ang kanluran at lalo itong magiging isang pandaigdigang bersyon na ngayon ay pinakamalapit na natitirang kaalyado ng resulta. Ganap na humiwalay ang Iran mula sa internasyonal na komunidad sa pagsunod sa isang revanchist na patakaran panlabas gamit ang mga drone proxy wars missile strike. Especially iya at higit pa habang ginagamit ang nuclear umbrella nito para hadlangan ang kanluran sa paghihiganti. Ang mga banta ng nuclear ay patuloy na lalago sa intensity. Tataas ang uri ng mga operasyon ng cyber na ita-target ng Putin ang mga mahihinang pipeline at transoceanic fiber optic cable. Ang Russia ay patuloy na magpopondo at mag-sponsor impormasyon at maling impormasyon ng mga kampanyang Russian bots na pinangalan ng Peter at Frank ay ilalagay ang iyong mga feed sa mga oras ng halalan sa pag-asang i-troll ka sa pagboto para sa kanilang mga piniling kandidato. Ang pagdaloy ng dugo sa Ukraine ay magpapatuloy. Ang banta ng pagtaas ay mananatiling nasa lahat ng dako at iyon ay hindi maganda dahil bilang isang think tank, put it a rogue, Russia still represents a geopolitical crisis of the highest order. It's a threat to global security, Western political systems, the cybersphere, space and food security, not to mention every Ukrainian civilian. Let's be clear, Ukraine has blunted if not outright neutered ang kumbensyonal na kapangyarihang militar ng Russia sa nakalipas na taon na. Ang mga paalamang ay kapansin-pansin, ngunit ang digmaang ito ay hindi magwawakas anumang oras. Sa lalong madaling panahon, Russia ay nananatiling isang mapanganib na kalaban at sa ibang lugar lalo na sa labas ng Ukraine ang likod at nangangagat pa rin ay hindi nagkakamali, kaya sa labas ng Ukraine ay ang USC mismo ay manlalaban. Russia at paano ito gagawin ang isa sa mga geopolitical hotspot para sa isang posibleng komprontasyon sa pagitan ng Russia at ng US ay nasa isang random na tipak ng teritoryo na nakagapos sa pagitan ng Lithuania at Poland na kilala bilang ang Kaliningrad exclave. Ang bahaging ito ng lupain na kakaunti ang populasyon ay ang gateway ng Russia sa ang Baltic, ay mabigat na ipinagtanggol ang dating Aleman. Port City ay sumuko sa mga Soviet pagkatapos ng World War II. Kaliningrad geography is tricky. The port is literally surrounded by NATO countries. Strategically, it's an ATAD or anti-access area denial nightmare for NATO, home to thousands of Russian forces, advanced fighter jets and nuclear capable. Isang iskandalo at missiles. Ang exclave ay konektado sa Belarus sa pamamagitan ng isang makitid na 40 milya na tulay na lupain na kilala bilang ang Magarbong Agwat na mismo ay pumuputol sa dalawang highway at lone railroad na nagdudugtong sa Poland sa mga nakalantad na Baltic state ng NATO dahil ang mga asset ng NATO ay hindi daanan ang kaya. Pukigap ng hindi sumasailalim sa mga baril ng militar ng Russia at Kaliningrad. Ang malawak na bukas na rural na rehiyon ay isang mahalagang choke point na halos tiyak na pagsasamantalahan ng Russia kung sakaling makitang putulin ang mga Baltics. Mula sa isang session ng NATO-Finland sa NATO ay nagdulot ng mga tensyon dito, rehiyon na sumiklab muli sa loob ng isang taon na hangganan ng NATO. Sa Russia ay nadobol na nagdagdag ng higit sa 800 milya ng makakapal na kakahuyan. Mahirap ay patrol sa tundra. Ang Baltic Sea ay naging matatag sa ilalim ng proteksyon ng NATO kasama ang Kaliningrad, ang tanging Russian outpost sa isang kung hindi man Western-friendly Sea of States. Ang Putin ay nagkaroon ng mga hinaing laban sa kanluran sa loob ng maraming taon at walang tao tiyak hindi ngayon dapat mag-abala sa pagsisikap na protektahan ang kanyang susunod na hakbang, ngunit ang hula at paghahanda ay ang ipinahayag na trabaho ng mga strategist ng militar ng Amerika ay inilagay sa pagsisikap na i-secure ito. Ang mga kaalyado nito ay dapat subukang makilala ang kanyang
Walang mga kakayahan at naghahanda para sa isang bukas na salungatan, ngunit kung ano ang hitsura nito kung paano naiiba ang paraan ng digmaan ng Russia mula sa diskarte ng mga Amerikano ay maswerte ang Amerika kahit na higit na mas mapalad kaysa sa Russia sa hypothetical na ito ay matatag na network ng mga alyansa at pakikipagsosyo ng militar sa buong Europe. Ibig sabihin ay malayo ito sa pag-iisa sa isang digmaan laban. Russia. Bago ang digmaan sa Ukraine, parehong Russia at NATO ay iginagalang ang mga tuntunin ng 1977 NATO-Russia Founding Act na nagsasagawa ng magkabilang panig upang maiwasan ang pagpapalakas ng lahat ng permanenteng paglalagay ng puwersa sa mga teritoryo ng dating kasunduan sa Warsaw Street. Mga kumpanya noong sinalakay ang Ukraine ngayon ay mayroon ng malinaw na landas ang NATO upang palakasin ang presensya nito sa mga kritikal na lugar na ito gamit ang mga sinusukat na multinational deployment at ang pagtaas ng pag-ikot ng permanenteng nakabase sa mga tropang Amerikano. Ang katotohanan ang postura ng puwersa ng Amerika ay pupunan ng pagkakaroon ng British, Polish, Italian, Spanish, French ay bato. At ang Latvian, Lithuanian, Finnish at marami pang ibang kalyadong kasosyo ay nagsasalita sa loika ng American Way of War na sa modernong panahon ay naging multinational at collaborative hanggang sa kaibuturan may lakas sa mga numero at lutisin sa collective resilience. Ang force multiplier na ito ay hindi isang bagay na Russia maaaring umasa sa isang direktang dahilan. Mula sa Taishan kasama ang NATO sa katunayan ay maaari lamang silang umasa sa direktang tulong ng kooperatiba mula sa mas mahusay na Rus at sa gitna ng mga pagtatangka na maiwasan ang digmaan sa Ukraine mas mahusay na katapatan ng Russia sa Russia at lalo na hindi napatunayan na kalakal habang ang Russia ay nagpupumilit na hikayatin ang Belarus na lumaban sa tabi mga tauhan ng militar ni NATO ngayon It's 5.4 million 4 times than Russia. Ayon sa Stats Eastern NATO ay mayroon ding humigit kumulang 5 beses na mas maraming sasakyang panghimpapawid, 4 na beses na mas maraming armored vehicle at 3 beses na mas maraming mga barkong militar. Hindi pa banggitin ang suporta ng pinakamalaking depensa sa mundo na gumagastos sa US mismo kasama 1.37 milyong tropa lamang at isang budget sa pagtatanggol na $801 bilyong sa 2021. Dwarfing pangalawang pwesto China na may netong gastusin na $293 bilyon at Russia na gumastos ng kaunting $65.9 bilyong sa parehong taon bago Russia invaded Ukraine. Bawat taon medyo napakalaking multi-day military exercises na nagpapakita ng kapangyarihang militar nito ay ginawa din ng NATO ang parehong pagtaas ng kolektibong ehersisyo nito sa nakalipas na taon bilang tugon sa agresyon ng Russia habang ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng kaunti pa kaysa sa teoretikal na bisa ng militar ng NATO na dinala ng digmaan sa Ukraine sa Russia, ang matinding ginhawa. At bilang tiyak na natagpuan na ang Russia ay nasa gitna ng isang bagong reformang militar, isang bagay na ang Ministeryo ng Depensa ay inihayag sa pagtatapos ng 22, karamihan ay nakikita na ito ay higit pa sa isang biglaang pagtatangka na magtagpi ng isang lumulubog na barko na sinusubukang palagwin ang kanilang modernong militar sa laki nito. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas ngunit ngayon ay mayroon kakulangan ni May ng mga espesyalista na namamahala sa pagpapanatili ng mga kagamitan at sasakyan ng militar pati na rin sa infrastruktura ng militar na minana mula sa US na lahat ay wala na ngayon. Bukod pa rito ay mayroong libu-libong mga auxiliary na posisyon tulad ng mga opisyal ng pananalapi ng militar at mga manggagawa sa konstruksyon ng hukbo na tumigil din. Umiral sa ibang salita, kilalang mamamahayag ng militar ng Russia at analyst ng militar na si Pavel Felgenhauer, ang nominal na laki ng sandatahang lakas ay hindi maaaring dagdagan sa isang makatotohanan at makabuluhang paraan. Ang Russia ay kulang ng mga kwalipikadong junior officers. Walang sinumang mag-utos sa mga conscript na kanilang itinapon sa labanan sa hukbo ng 1.5 milyon sundalo. Russia pangarap ng kanyang kaunti pa kaysa sa isang burokratikong tagahanga. Still Russia is frantic trying to restore its depleted forces to the numbers it boasted before the invasion of Ukraine. It's not working. Its armed forces today are kulang sa ilang mga lugar ng modernong teknolohiya ng militar kabilang ang drone capability, electronic components at radar at satellite. Sinabi ng reconnaissance Felgenhauer sa media, yes, we have weapons that our reconnaissance capabilities are weaker than our attack capabilities, so we have a long range, sometimes precision guided weapon, but we don't always know where the target is. What if Russia went into a full-scale war with the West? Sa kabila ng mga halatang kahinaan na ito, sabihin na natin for the sake of argument that Putin goes rogue, sabi niya. Ang pagiging miyembro ng NATO ng Finland bilang huling dayami ay nagdududa pa rin siya na ang kanluran ay magsasapanganib na simula ng ikatlong digmaang pandaigdig at siya ay desperado para sa isang mabilis na tagumpay sa Europa ay itinapon niya ang lahat sa Ukrainian cauldron at ang lahat ay nagkakamali na armado ng kanluran at mga tangke at kalaunan ay sasakyang panghimpapawid. Ukraine mounts isang serye ng mga kontra-offensiba na lahat maliban sa pushback sumugod sa kanyang sariling board ay tiyak na natalo sa larangan ng digmaan. Ang mga kaaway ni Lukashenko ay pro-Russian faction at mas
mahusay na muling magsagawa ng kudeta at patilsikin ang pangunguna mula sa kapangyarihan sa cascading crisis na lumampas sa mas mahusay na Russian volunteers na sa loob ng maraming taon ay nakipaglaban sa Ukraine at tumulong na itapon ng mga Russian sa labas ng kanilang tinubuang Belarus kaya. Lumipat ng panig na iniiwan ng garrison ng Russian sa Kaliningrad na ganap na napapalibutan ng mga puwersa ng kaaway ang isang marangyang puwang ay hindi na alalahanin para sa kanluran ngunit ito ay para sa Russia sa paglipas ng panahon ang Poland, Lithuania at iba pang mga bansa ng NATO ay pinipilit ang garrison ng Russia na i-demilitarize ang moral na lumulubog sila ang mga kapritsyo ng NATO naval forces sa Baltic Swedish missile sa kalapit saat ng Gotland at lahat maliban sa Nahar ang mula sa kanilang tinubuang bayan. Putin ay nagpasya na ang oras ay hinog na upang ipakita NATO ang isang uri ng pangwakas na aksyon na siya ay sumala kay Belarus at umaasang mabawi ang isang foothold sa silangang Europe. Puting nagpasya na subukan NATO's resulta ng paglulunsad ng pag-atake sa Ohigap at maliit na nayon. Along the Estonian, Latvian and Lithuanian borders, gumamit siya ng Kaliningrad standoff missiles and naval missiles. Tatawagan ko yan para masakop ang kanyang advance sa Balto ng reserve forces nito sa Poland at Finland puts its forces overwhelmed the unprepared NATO multinational garrison in Estonia which ay panandali ang pinilit na umatras sa Russia at simulan ng medially na palakasin ang mga posisyon nito na naghahanda para sa hindi maiiwasang kontra-atake habang pinalitaw ng NATO ang Artikulong 5 diskarte sa tripwire ng NATO upang maglagay ng mga maliliit na forward presence ng batalyon na deployment sa Baltic upang masipsip ang isang Russian invasion ay minadali ang mga reserba nito sa harapan ay hindi mapigilan ang Estonia mula sa nanasa ilalim ng Russian control Latvia. Mukhang tatagal pero just but once Estonia fell all of NATO's Baltic states supported by its European, American and Canadian allies converged the West has wargamed this scenario over and over again and Russian units immediately feel pressure from NATO's response force at napakataas na kahandaan magkasanib na gawain as force a multinational brigade on a constant state of alert. The initial surge into the Baltics is complicated by Russian missile attacks on roads, bridges and railways. The US and NATO respond by establishing air superiority over Estonia at high risk to itself simula sa isang napakalaking cyber pag-atake at cruise missile. Mga welga na inilunsad ng mga atleta ng B-52 sa mga Russian SAM site na nangingibabaw sa mga air defense na natututo sa mga aral ng Ukraine war na target natin ang mahinang logistic na infrastruktura ng Russia na nagsusupply nito sa pasulong Estonian presence superior commercial satellites, drone technology, UAVs, electromagnetic capabilities ang kanyang at susunod na henerasyong precision-guided munitions na pinaputok ng interoperable F-35 manlalaban ay nagbibigay daan sa mga puwersa ng NATO na i-target ang mga hub ng Riles na nagsusupply ng mga protina sa digmaan sa isang malayo. Ang Ukrainians ay hindi kailanman maaaring isuko ng Russia ang kanilang mga AD at NATO at ang US. Ito ay mahalagang laro sa Kaliningrad isolated. Ako ay ganap na napapaligiran ng kapita. Nag-uugnay sa loob ng ilang araw ang NATO ay nagpapatuloy sa mahirap na lakas tao at materyal na naging bato o sa bilis na hindi mapapantayan ng Russia. Ito ang mga ari-arian ng teatro ay mas pinapanatili ito ay may mataas na moral na pinalakas ng isang malinaw na kahulugan ng misyon ay nagdurusa ng mas kaunting mga casualty resulta ng superior mga kakayahan ng airlift at mga pasilidad ng ospital na ginagamit nito in full spectrum multi-domain operations o ang sabay-sabay na pag-atake mula sa dagat at lupa at cyberspace na nagpapakawala ng isang solong symphony ng karahasan upang sirain ang mga pasulong na depensa. Ito ay sinanay sa loob ng maraming taon sa pamamagitan nito ang lahat ng mga bansang miyembro ng NATO ay may patas na bahagi ng pasanin kaya pinatutunayan ang NATO concept Russian morale. Preno sa ilalim ng Nalalante sa buong orasan na pag-atake tapos na ang digmaan sa loob ng ilang linggo. Natalo ng puwersa ng Russia ang mabilis na pag-urong sa Moscow at ang mundo ay bumagsak habang ang kanyang mga tao ay nagpaputok pagkatapos ng mga taon ng pagkabigo sa pandaigdigang paghihiwalay na pagdanak ng dugo at mga pag-urong ng militar. Sa wakas ay bumagsak. Sigurado siyang hype ang lahat ng iyon sigal at oo, ito ay isang pag-aangkin na ang kanluran ay nakibaka laban sa mga puwersang mas mahina kaysa sa mga nakasanayang kapantay na kanilang haharapin sa mga Baltic sa nakalipas na ilang dekada. Isang patas na pagpuna ngunit isang pantay na naaangkop sa halos bawat bansa na nalubog sa mga kontra-insurhensya at hindi regular na pakikidigma. Mahirap upang maniwala na ang Russia ay maaaring magtagumpay sa loob at labas at tumulong. Militar na paghaharap laban sa kanluran ng nag-iisa kung ilalapat ng kanluran ang buong bigat ng mga kolektibong kakayahan ng militar nito sa isang malinaw na tinukoy na kaaway. Ang kahihinatnan para sa Putin ay talagang napakasama at ang tanging paraan lamang ay upang banta ang mundo ng nuclear destruction. Aabot ba talaga siya? Kung ano sa tingin mo ipaalam sa amin sa mga komento.
Thank you for watching video, and God blessed you all.